na po, hindi nagana. Kung titingnan nyo, hindi nagana yung speedometer ko. Yan, nakikita mo pa, hindi gumagana yung speedometer. So, dalawang klase lang naman pagka hindi gumagana yung speedometer. So, either sa kable or doon mismo sa gear set. So, pinaka mabilis i-check up yung kable. So, yan po, kinalas na natin yung cable. Tapos, double check natin yung kable. So, ayan, mga kadiyo. This is it. Malalaman na natin. Susunod lang natin yung clip sa may gawing ilalim, sa may gulong. So, ayan, makikita na natin kung kable ba o gear set. Ayun na, broken cable. So, malinaw na putol na po yung speedometer cable. Kaya after 50,000 kilometers. By the way, yung huling palit ko ng speedometer cable is 11,000. So, mini-maintain ko naman to, kaya lang talagang na wear and tear na siya. Kaya ayun, after 40,000 kailangan na talaga magpalit. So, kailangan ng kalasin ang head light ng diya natin. So, ayun. So, papakita ko lang paano palitan yung ating speedometer cable. Ayan. Nako, pahigpit yan. Tutoy. So, yun. Kaliwa. Ayan. Atin lang pong kakalasin yung connector ng speedometer cable doon sa panel gauge ng ating diya. So, ayan. Inugot na natin. Ito na talaga. Kailangan na talagang palitan. So, ayan. Sa video ito, papakita natin yung ating palitan ng kable. In-order Na lang, ko nag-order sa na ako sa Shopee ng pamalit. Nakaabang na yan. Ozaki brand. Napapansin Yung ating papalit. cable D. So, ayan. Yung part number Part number. ng speedometer cable. Para compatible lang. So, yung pandiyo lang talaga yung ating pwedeng gamitin. Kasi may sukat yan, may measurement. Para swakto o sakto sa ating motor. Ayan, no? By the way, bago ko yan in-order, dinouble check ko sa catalog manual yung part number. Ayan. May iba nagsasabi pang XRM daw, pang wave, ano. Pero ayan, para sigurado, check natin yung part number yan bago tayo nag-order sa Shopee. So ayan, kakabit na natin yung cable. So ayan, naka-sealed pa siya. So inspectionin natin kung talagang nakaparehas siya ng kable ng Dio natin. Ayan. Bagong cable. So, nasya naman sa poses ko ha. Medyo may Same. ipot ang tupo. Ayun. Parehas na parehas. Pati yung connector. Saka yung fuse po. So kung makikita, mapapansin nyo, yung bagong cable ay meron din siyang grasa. Ayan. May grasa din siya. Malagkit oh. Malagkit cable niya. Ayan. Ayan. Kakabit na ngayon natin dito. Papalit na natin dito. Ayan. So ayan. So ayan, papakita ko lang paano natin pinapalitan yung lumang kable, speedometer cable ng bago. So no need na magkalas tayo ng fairings. So madali lang, gamit lang tayo ng tape, tapos isuklot lang natin yung bagong
kable doon sa luma para hindi basta kakalas. So aligned siya. So yun, coming to tape, i-fix natin siya temporarily. Yan, para pag hinugot natin siya, kung saan dumaan yung kable, doon pa rin siya may installed yung bago. So yan, by the way, don't forget na yung connector ilalagay natin doon sa taas. So i-roscas lang natin para, kasi pag naiwan sa baba yan, mahirap po yung iakyat doon sa pinaka itaas ng kable. So yun, so yan ang gagawin lang natin dyan, babatakin natin yan sa itaas. So yun, saan dumaan yung luma, ayan, doon din mapapadaan yung bagong kable. Hugutin lang natin sa itaas. Paano natin ginagawa. So yun, once na nahugot na natin yung kable, kalasin na ulit natin yung tape. So yan, kakalasin na natin. So yan, properly installed din po yan doon sa dinaanan ng luma, kung saan naka-install yung kable ng lumang speedometer. By the way, yung connector agapan nyo lang uli na hindi siya bumaba. Yan, hinugot na natin yung kable, dinagdagan lang natin ng grasa. Okay, importante na well lubricated yung yung internal cable ng speedometer, kasi yan po yung mekanismo na umiikot dun sa loob. Para well lubricated siya, maiwasan o ma-minimize yung pagkaputol. So yan, imagine almost 40,000 kilometer bago ako nagpalit. So yan, once malagyan na natin ng grasa, ibabalik na natin. So lalong smooth na smooth pag binalik natin. Maraming grasa. Ayan, kitang-kita nyo naman kung paano. So ayan, hindi na siya nalalaglag. Ayan, lubricated na po yan. And then ang next step natin ay isusuklat na natin. Ayan, medyo i-align lang natin ulit doon sa posisyon. So may gear set ng hub ng ating gulong front wheel. Yan. Tapos wag natin kakalimutan na properly place natin yung kable kung saan ito dating kumbaga parang nakasandal dito sa kanyang yan. Iwasan po natin maging pilipit yung kable, number 1 po yun. So dapat well rested yung kable natin, at para makaikot ng maayos yung internal cable mechanism. So ayan, dapat maayos. So tandaan natin kung paano natin siya kinalas, ganun din ulit natin siya ibabalik, pati yung cable orientation, speedometer cable. So ayan na po. So pwede na kung natin testing hugutin para kumakto dun sa gear sa baba ng hub nating so yan, ganyan lang ginagawa ko, sinusok-sok ko lang ng konti, tapos konting testing lang PL, and then pag okay na yan, ibabalik na po natin. Ayun, kakamain lang muna natin yan, yung connector ikakabit na natin sa panel para pag kita natin gamit ulit tayo ng plies. Ayan. So yan, okay na siya, left and right lang, third. Inspectionin lang natin. And then, by the way, ito papakita ko rin kung paano natin initially tinetest kung gumagana yung kable. Paikutin lang natin yung gulong. Ayan. Tapos i-monitor lang natin dito sa panel kung nagbabago. Ayan. Pag okay na siya, yan, di na natin kaya
kakalasin niya. Pwede na po nating isara after ma-test natin initially. Ayun. Pag okay na po yung ating speedometer, pag gumagalaw na po yung dial, so babalik na po natin yung headset, yung headlight ng ating Dio. So, ganun lang kasimple yung pagpapalit ng speedometer cable. DIY lang po ito. Ano po. By the way, kung hindi po natin kaya, huwag natin kalimutang sumangguni sa mga patikang mekaniko natin. So, ayun. Para kung medyo duda kayo. Pero itong video to, ginawa ko para sa mga kagaya kong nagdi-DIY na magmumotor. Madali lang naman siya gawin. So, ayan. Pinasauli na natin yung headlight. Para ma-check natin kung okay na. So, ayan. Then, sunod ay yung side mirror. So, ayan. Ganun lang po kadali yung pagpapalit ng speedometer cable. Ngayon, kung paano ko siya mini-maintain, papakita ko po sa next video natin. So, ayan, gumagana na. Gumagana na uli. Ayan, kita niyo yung dial. So, ayan na po. Maraming salamat po.